Hi guys, narito ang ikapitong kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Mas masipag pa si Xiao Ningguo kaysa sa inaakala niya. Nag-eehersisyo pa siya ng soul force niya sa ganitong oras ng gabi. Tinataya niya na malapit na itong pumasok sa bronze rank. Naalala niya ang nakaraang buhay niya, noong pumasok si Xiao Ningguo sa isang star bronze rank. Nagkasakit ito ng higit sa 2 taon at bumaba ng husto ang kanyang cultivation. Kahit na kailangang mag-retrain uli mula sa umpisa, sabi nila simula noon, lagi siyang nakakaramdam ng sakit. Kahit na may sakit siya, sa mata ng iba, para siyang isang kumikinang na bituin. Siya ay isang matapang na babae. Pag-isip ng patungkol sa pag-eensayo ni Xiao Ningguo sa gitna ng gabi, biglang naintindihan ni Nieli ang marami. Kahit na masipag si Xiao Ningguo, parang nilalaro na niya ang kanyang buhay. Matapos mag-isip sandali, lumapit si Nieli kay Xiao Ningguo. Sino yan? Biglang damilat si Xiao Ningguo at mahina niyang sinabi, habang humahawak sa mixing punyal. Tinitingnan niya si Nieli ng malamig ang ekspresyon. Sa liwanag ng buwan, ang mga matang may halong kaba ay may kakaibang alindog. Kahit na 13 anyos pa lang siya, sa kasalukuyan, masasabing isa na siyang magandang dalagita. Bahagyang nakabukol ang harap ng leather jacket niya. Sa edad na to, pwede na siyang ipagmalaki. Ako si Nieli, sabi ni Nieli. Kahit hindi pa sila nag-uusap ni Xiao Ningguo, magkaklase naman sila at kahit paano ay kilala na nila ang isa't isa. Ibababa na sana ni Xiao Ningguo ang punyal, pero nag-ingat pa rin siya habang tinitingnan si Nieli at sinabi, "Anong ginagawa mo dito?" Bahagyang ngumiti si Nieli. "Anong ginagawa mo dito?" "Nag-eehersisyo ako ng soul force," sabi ni Xiao Ningguo, habang tinitingnan si Nieli sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga kilay ni Nieli ay matulis. Medyo may itsura siya, hindi katulad ng ibang mga tao na mukhang nakakatakot sa unang tingin. Ibinaba ni Nieli ang balikat niya at sinabi, "Tambay lang ako dito." "Sinasabi mo na hindi totoo yan. Huwag mong isipin na di ko alam. Sa mga nakaraang araw, kayo yung mga pumapatay sa mga sang-ayang tupa," sabi ni Xiao Ningguo. Nakita na niya si Nieli at ang grupo niya, pero di siya gumawa ng unang hakbang para batiin sila. Ang talagang kinaiintrigahan ni Xiao Ningguo ay yung nilalagay ng grupo ni Nieli sa mga bolt nila na kayang patumbahin ang sang-ayang tupa sa isang tira, pero ayaw naman niyang tanungin yung sikreto ng ibang tao. "So matagal mo na palang alam," sabi ni Nieli habang nakatingin kay Xiao Ningguo. Kapag nagtutuloy-tuloy siya, yung mapupula at malambot niyang labi ay may kakaibang dating. Pero meron ng yesayan sa puso niya, kaya yung nararamdaman niya kay Xiao Ningguo ay purong paghangang lang. Hinahangaan niya yung kagandahan niya at yung sipag niya. Sa ganda ni Xiao Ningguo, pwede na siyang mapunta sa mataas na pwesto, pero pinipili niyang umasa sa sarili niyang lakas para baguhin yung tingin ng tao sa kanya. Sayang lang at mali ang paraan na ginagamit niya. "Magpapatuloy akong mag-practice," malamig na sabi ni Xiao Ningguo habang nakatitig kay Nieli gamit ang kanyang maliwanag at malinaw na mga mata. Hindi gusto ni Xiao Ningguo na naiistorbo ng iba. Mayroon siyang ekspresyon na parang tinutulak ang mga tao sa libu-libong milya, at dahil bihira siyang makihalubilo sa mga estudyante sa klase, lalo na sa mga lalaki, naging parang kakaiba siyang tingnan. "Aalis na ako, agad-agad," sabi ni Nieli habang bahagyang ngumingiti. Sinipat niya si Xiao Ningguo mula ulo hanggang paa. Kumunat ang noo ni Xiao Ningguo. "Hindi ba parang masyadong bastos ang tingin sa akin ni Nieli?" Naisip niya. Hindi niya maiwasang magalit. Maraming lalaki ang nanliligaw sa kanya sa Holy Orchid Institute, pero palagi niyang binabaliwala ang mga ito. Gusto lang niyang mag-focus sa pag-eensayo. Kaya ang ginagawa ngayon ni Nieli ay wala namang pinagkaiba sa iba pang mga lalaki sa institusyon. Nakakainis lang. "Hindi ka pa ba aalis?" Naiinis na si Xiao Ningguo sa tono ng kanyang boses. Matagal-tagal na rin siyang naistorbo ni Nieli. Napatitig si Nieli sa mga binti ni Xiao Ningguo. Wala siyang suot na sapatos, at kitang-kita ang pares ng maputing mga binti na naiilawan ng buwan, na bahagyang namumula. Sabi ni Nieli, "Pag dumarating ang gabi, hindi ba parang nasusunog ang mga binti mo?" Pagkarinig sa sinabi ni Nieli, bahagyang nagulat si Xiao Ningguo at agad na sumagot, "Paano mo nalaman?" Dahil sa init na nararamdaman, kapag nag-eensayo sa gabi,
karaniwan ang hindi nagsusuot ng sapatos si Xiaoninger. Siyempre alam ko, ngumiti si Nia Li, hindi lang yan, marami pa akong alam. Hindi lang nasusunog ang mga binti mo, kundi pati katawan mo ay sobrang lamig. Bawat hating gabi, pakiramdam mo ay parang nagyayelo ang katawan mo. Sobrang sakit nito, hindi ka makakapag-e-ensayo ng Soul Force, di ba? Nagulat si Xiaoninger sa mga sinabi ni Nia Li. Tinitiis niya ang sakit ng mag-isa at hindi niya ito sinabi kahit kanino, kahit pa sa kanyang pamilya. Paano nalaman ni Nia Li ang tungkol dito? Nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Xiaoninger, alam ni Nia Li na tama ang hinala niya. Kaya pala sa nakaraang buhay ni Xiaoninger ay meron siyang Arctic disease. Ang pag-eensayo sa gabi ay nagdudulot ng malamig na hangin na pumapasok sa katawan, na nagiging sanhi ng pagbabara sa mga ugat. Ang Arctic disease, sa magaan na kaso, ay nagiging sanhi ng malubhang sakit, at sa malalang kaso, pwedeng magdulot ng pagsabog ng katawan. Kaya sa nakaraang buhay ni Xiaoninger, maswerte na siyang makarete lang sa kama ng 2 taon. Bukod sa mga sintomas na ito, dapat may mga pasa sa ilang parte ng katawan mo. Ang mga pusang iyon ay dapat sobrang sakit at hindi lang ito basta nawawala, kundi lalo pang kumakalat sa katawan. Sabi ni Nia Li nang may kumpiyansa, hindi ka pa umaabot sa isang star bronze rank, pero pag nangyari ito, sa pinakamainam na kaso, magkasakit ka ng malubha at malaki ang mababawas sa iyong cultivation. Sa pinakamasamang kaso, mamamatay ka. Pagkarinig sa mga sinabi ni Nia Li, napatulala si Xiaoninger. Mahigpit na nakatikom ang kanyang mga kamao, at namula ang kanyang mga mata. Paano nangyari ito? Kahit malakas siya, pagkatapos marinig ang balita, hindi niya napigilan ang sakit na nararamdaman. Natukoy ni Nia Li ang sakit niya sa isang tingin lang. Ang sinabi niya ay tiyak na tama. Simula pa noong bata pa siya, gusto na ng pamilya niya na ipakasal siya sa Sacred Family, sa pamamagitan ng pag-aasawa kay Shen Fei. Habang lumalaki siya, unti-unti niyang nalaman kung anong klaseng tao si Shen Fei. Dahil ayaw niyang mapang-asawa ang babaerong iyon, nagsimula siyang mag-practice ng husto na may pag-asang makawala sa mapait na kapalaran na ito. Sa kasamaang palad, parang ayaw siyang pagbigyan ng langit, dahil sa oras na malapit na siyang umabot sa isang star bronze rank, bigla niyang narinig ang ganitong balita. Nang makita ni Nia Li ang karaniwang malakas na si Xiaoninger na nasa ganitong kalagayan, hindi niya maiwasang maawa sa kanya. Nia Li, dahil alam mo kung anong klaseng sakit meron ako, alam mo rin siguro kung paano ito gamutin, di ba? Tanong ni Xiaoninger. Natakot siya sa sinabi ni Nia Li, kaya hindi niya napansin na humihingi na siya ng tulong sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Sa kabila ng lahat, siya ay isang 13 anyos na dalaga lamang. May malakas na personalidad si Xiaoninger at bihirang humingi ng tulong sa iba. Si Nia Li, matapos marinig ang kanyang pakiusap, biglang nakaramdam ng lambot sa kanyang puso. Sandali siyang natahimik bago sinabi, ang sakit na ito ay maaaring gamutin. Pwede mong hanapin ito sa library ng Holy Orchid Institute. Ang sakit na ito ay tinatawag na Arctic disease. Totoo ba? Sagot ni Xiaoninger. Napuno siya ng pag-asa, paano ito gagamutin? Kailangan gamitin ang Daoyin technique para i-massage ang apektadong parte, para maalis ang pasa. Kailangan ding uminom ng gamot na gawa sa pinagsamang golden striped grass at imperial sky grass araw-araw. Sa kalagayan mo, mga 1 buwan o higit pa. Sa pinakamainam na kaso, 10 araw lang ay pwede ka nang gumaling sa sakit, sabi ni Nia Li. Ito talaga ang tamang paraan para gamutin ang Arctic disease. Daoyin technique. Ulit ni Xiaoninger. Kumunot ang noo niya. Miyembro siya ng isang noble family, pero hindi niya pa narinig ang tungkol sa Daoyin technique. Bukod sa mga paraan ng paggamot na ito, siguraduhin mo rin na hindi ka na mag-e-ensayo ng Soul Force sa gabi mula ngayon, sabi ni Nia Li habang iniunat ang kamay niya patungo kay Xiaoninger. Sinundan pa niya ito ng, ipakita mo sa akin ang iyong cultivation technique. Tumangala si Xiaoning kay Nia Li. Kung may estranghero na humingi sa kanya na ipakita ang kanyang cultivation technique, mararamdaman niya na sinusubukan lang siyang lokohin. Pero siya, pagkatapos makita ang ekspresyon ni Nia Li, hindi niya maiwasang makaramdam ng tiwala sa kanya. Marami nang sinabi si Nia Li, kaya nagdesisyon siyang ibigay ang buong tiwala sa kanya.
Kinuha niya ang cultivation technique mula sa kanyang interspatial ring at inabot ito sa kanya. Ito ay isang piraso ng medyo lumang parchment paper, na mayroong siksik na mga salita na nakasulat dito. Nang tanggapin ni Li ang parchment paper mula kay Xiaoninger, aksidenteng nadimpian ang likod ng kanyang maputing mga kamay, pero hindi ito pinansin ni Li. Sa halip, maingat niyang binasa ang papel. Pagkatapos madimpian ang kamay ni Li, mabilis na binawi ni Xiaoninger ang kanyang kamay at naramdaman niyang kumakabog ang kanyang puso. Magulo ang kanyang pakiramdam. Inisip niya, paano kung sinusubukan lang siya ni Li na ay blackmail? At paano kung may malaswang pag-iisip siya sa kanya? Pero nang itaas niya ang kanyang ulo, nakita niya na hindi man lang napansin ni Li ang reaksyon niya nang magtama ang kanilang mga kamay, at nakaramdam siya ng ginhawa. Ang ekspresyon ni Li habang binabasa ang parchment paper ay sobrang seryoso. Ito ang nagdulot kay Xiaoninger na bahagyang maguluhan. Nag-react lamang siya makalipas ang ilang sandali. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nagsimulang mag-isip ng kung ano-ano. Isang malaking at makapangyarihang pamilya ng noble bloodline, pero ganitong klaseng mababang uri na cultivation technique ang ginagamit. Hindi nakakapagtaka na nasira ang Glory City, mahina na binulong ni Li. Ano yung sinabi mo? Namulat ang mga mata ni Xiaoninger at tumingin kay Li. Narinig lang niya ang ilang mga salita na binulong ni Li, pero hindi niya ito narinig ng malinaw. Wala, sabi ni Li na may bahagyang ngiti, masyado nang pangit ang teknik ng cultivation na to. Makakasira to sa meridian habang nagpa-practice ka. Yung sakit mo, Arctic disease, malamang galing dito sa teknik na to. Palitan mo tong parte na psychic mind, ng heavenly psychic, at ito naman gawin mong soul and spirit merge. Tuloy-tuloy na binago ni Li ang teknik ng cultivation na para bang wala lang. Habang pinapakinggan ni Xiaoninger si Li na nag-a-adjust ng teknik ng cultivation niya, medyo hindi siya makapaniwala. Ang teknik na to ay minana pa mula sa kanilang mga ninuno. Pang-anim pa ito sa koleksyon ng kanilang pamilya. Paano naman basta-basta na lang babaguhin to ni Li? Pero kahit ganon, pinakinggan pa rin ni Xiaoninger ang mga sinasabi ni Li. Dahil nga siya mismo ang gumagamit ng teknik na to, may kaalaman siya tungkol dito. Habang tumatagal, napansin ni Xiaoninger na may punto ang mga pagbabago ni Li. Sa totoo lang, mas gumanda pa nga ang teknik kaysa dati. Nanlaki ang mga mata ni Xiaoninger at hindi makapaniwala habang nakatingin kay Li. Li, pwede mo bang ulitin yon? Kailangan ko itong matindaan. Mabilis na sabi ni Xiaoninger. Sige, sabi ni Li, sabay bagal ng kanyang pagsasalita, inulit niya ang mga pagbabago sa teknik ng cultivation. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.